Ito ang timer ako. Magandang araw, class. Magandang araw din po. Maaari bang paunahan ng ating panalangin, Marcy? Bago kayo magsiupo, maaari nyo ang tignan ng ilalim ng inyong. Kung may kalat at kung wala naman ay maaari na kayo magsiupo. Sekretary, maaari mo bang malaman kung meron dito sa atin? Pinagagala ko din na walang uliban sa ating klase ngayong araw, ano? Para naman sa bago tayo magsimula, meron tayong pangkunan sa klase na dapat sundin. Maaari nyo bang basahin ng class? Laging makinig sa guro. Ipakita ang respeto sa bawat isa. Umilos ng may disiplina. Aktibong makilahok sa talakayan. Sumunod sa mga alitutunin. Naunawaan ba ang ating panuntunan class? Opo! Kung gayon, tayo muna ay magbalik-aral, ano? Para alamin kung meron nga ba kayong matutunan sa ating lakay natin pagod. Meron akong inhandang mga katanungan dito, class, at sasagutin ko lamang. Para sa unang katanungan, sino ang gustong sumagot? Marie. Saan natagpuan ng Pitong Silangang Asya? Sa timog po ng China. Ayun, magaling, magaling. Para naman sa question number 2. Sino ang gustong sumagot? Paolo. Magaling. Tama, ano? Para naman sa pangatlong katanungan, Robert. Magbigay ng isang mahalagang ilog na matatagpuan sa militar sa bawat iba. Tingnan natin. Magaling. Nagkakala ko na meron nga kayong matutunan sa ating aralang kahapon. Bilang panimulang gawain, meron akong inhandang aktibidad na tatawagin nating Tuklas Yaman! Ngayon, class, bubunot ako ng dalawang estudyante, pero bago yan, basahin niyo muna ang ating panunto. Magpapakita ang guro ng larawan ng isang bigas na yaman sa harap ng klase. Ang guro ay natawag ng dalawang mag-aaral upang gawin ang inhandang palaro. At kung sino ang mananalo, siya ang sasagot sa ipinakitang larawan ng guro. Naunawaan ba ang ating panunto, class? Opo! Ngayon, maaari na kayong bumunot ng dalawang estudyante. Itong Nikos and Pauline. Wow! Kung sino yung matatalo, class, di ba may percent yan? Kung sino yung matatalo, siya yung sasagot sa ating katanungan. Ayan, pipili na kayo ng ano dyan, class. Go, sense. Ready na yan. Ready na yan. Ay, pagsakin mo na. Ayan na, ayan. Ayan, tekendang lang kayo dyan, ano, para tumaas yung ano, yung alligator. Agad mo, pre. Agad mo, pre. Libre. Ayun! Ayun!
Magaling si Paolo. Para naman sa pangalawang estudyante ay mabubunod. Marilyn, maayos. Dalawang estudyante. Si Robert saka si Paulo. Maaari tayo pumunta sa harapan para laruin ang ating palaro. Pupukutin nyo. Ayan. Magpo-post lang kayo ng ibibigay ng ating. Marami yan class, ano? Kasi, ayun, kaya nyo. Ayun, panalo si Paolo para naman sa pangalawa. Marami kasi yan, class. Wala pang ginagawa na talo pa. Ayun, bakit? Sino kanina ang panalo, ano? Lima yan. Ayun, nanalo si Paulo, ano? Kaya ang sagot, para sa pangalawang larawan ay si Robert. Tingnan nga natin kung yung mineral. Wow! Para naman sa pangatlong estudyanteng mabubunod ni Francesca. Leslie Malano. And Ay, yes, inaari na kayo dun sa harapan. Yan. Position set. Ang gagawin? Hindi, paano muna kayo? Pupukin nyo muna, pipili kayo sa tatlong. Ayun! Ano yan? Ano yan? Kailangan daw kita yung, ano nyo, yung mga legs glass. Pakita nyo yung legs nyo. Pakita nyo yung legs glass. Puro kayo ng kaunti. Ayan. Hindi ko Ay, naman. Ano nangyari, ma'am? Hindi kasi kita yung ano nyo. Ayan. Ano ginagawa? Ayan. Pipili kayo dyan. Pupukpukin nyo lang, class. Sa gitna na lang. Ano? Sa gitna na lang yung pupukpukin. Para isahangan na lang. Tagal nyo na mapupukpukin, class. Okay, maglalahat. Ayaw! Ano rin? Helicopter! Helicopter! Ay, magaling ka dyan. Ayan na, careful. Ano nga gawin? Go, go, go! Sino kanina mo nanalo, ano? Galingan yung birds. Matatalo ka, pre. Helicopter ko, nanalo. Ano ba magaling? Apa helicopter? Ayun! Nanalo si Brandre! Kaya Leslie ang nasagot. Pagod na. Kasi sa nakakita mo sa larawan. Hindi makikita. Ano na makikita ko sa larawan din yung mga nakukuha ko sa artikas na ano po natin. Na kalupaan. Ayun. Tignan nga natin. Yan. Bago tayo dumako sa ating aralin class,
Pagkapusan ng panahit, sana ang porsyento ng mga mag-aaral ay humigit kumulang na 80% ng atas ng kaalaman ay inaasahang nasusuri ang mga likas na yaman sa Timog Silangang Asya. Napahalagahan ang likas na yaman sa Timog Silangang Asya sa pamamagitan ng pagbibigay ng pananaw sa likas na yaman at sa paglikha ng slogan na naglalarawan ng pagpapalagili at pagpapahalaga sa likas na yaman tungo sa likas na kayang maunlad. Base sa mga larawan na nakita nyo at sa mga sagot nyo, class, ano kaya ang tatalakayin natin ngayong araw? Sige, Nikos. sa tingin ko po yung mga likas na yan. Ayun, magaling ano, ang ating tatalakayin ngayong araw ay ang Likas na yaman sa Timog Silangang Asya at likas na kayang magunlad. naunawaan ba, class? Opo! Sa tingin nyo, kapag sinabing likas na yaman, ano yung unang pumapasok sa inyong isipan kapag sinabing likas na yaman? Sige, Jessica. Mga resources po na pinagkukuha. Ayun na no, magaling si Jessica. At tumutukoy sa lahat ng bagay na nakikita sa ating talikasan. Pwede bang... Ayun. May dalawang uri yung likas na yaman, class. Maaaring biotic at abiotic. Kapag sinabing biotic, class, ito yung mga mayroong buhay or organic material. Maaari ba kayong magbigay ng isang halimbawa ng biotic, class? Sige, Marcy. Mga hayop po. Magaling si Marcy. Ano? Maaari mong palakpakan ni Marcy. Ano pa kaya, class? Ayan, si Nikos. Mga halaman po. Ayun, magaling din si Nikos. Maaaring itong palakpakan si Nikos. Ayan, okay na, class. Ang abiotic naman, class, ito yung biotic. Ang abiotic naman, class, ay isa siyang likas na yaman na walang buhay or the organic materials na maaaring maka-apekto sa mga biotic. Maaari ba kayo magbigay ng isang abiotic na likas na yaman? Ayan, si Aaron. Sa tingin mo, Aaron, paano kaya nakaka-apekto yung tubig sa mga biotic? Halimbawa po, kapag nasa karagatan po yung mga nabubuhay po yung mga isda po ng karagatan. Tapos kapag salihin po po yung mga isda naman po na hindi kaya tuloy sa atin. Ayun, magaling na sinabi ni Aaron. Dahil malaki yung papel ng abiotic, ng abiotic sa mga biotic. Dahil ito yung nagbibigay ng buhay or ng suporta sa mga may buhay para sila ay magpatuloy. Naunawaan ba, class? Para mas lalo nung maunawaan ang ating talakayan at makita nyo kung ano-ano nga ba yung mga likas na yaman na matatagpuan sa Timog Silangang Asya. Magkakaroon tayo ng isang gawain na tatawagin natin Laban yaman! Maaari bang basahin nyo ang ating panubo, class? Ang pagkakainis sa mga grupo. Bawat grupo ay pupunta sa bawat station na may larawan at may informasyon. Pagkatapos na sa isang station, lilipat ang inyong grupo sa susunod hanggang sa matapos ang lahat ng stasyon. Kapag yan ay gagawa kayo ng concept map na pinipinong bansa na pinakalagustuhan niyo at meron lamang kayong dalawang minuto para ihahatid ang inyong sagot sa klase. At narito ang ating pangprosesong tanong. Maaari bang basahin ng class? Ano ang nararamdaman ng mga nagsasama sa bansang pag-ibig mo? Bakit ito mahalaga sa tao at sa bansa? Paano ito mapapahalagaan?
Para sa pamantayan, nilalaman yung puntos kompleto at malinaw ang mga sagot at hindi masagabay na sagot. Apat na puntos na karamihin ay nasagot at masagabay na tanong. Nasagot na sa tigama ang nagawa sa ilan ay hindi tugma. Ako, operasyon ng lahat ng miyembro ay nagpipilisan sa gawain, meron isang miyembro. Maliwanag ba ang ating pamantayan dyan? Para sa group 1, mula kay Robert hanggang kay Jim. Para sa group 2, mula kay Marcy hanggang kay Ron. Sorry. Para sa group 3, mula kay Dranret hanggang kay Neil. Mula sa group 4, mula kay Mid hanggang kay Nikos. Para sa group 5, mula kay Portia hanggang kay Angeli. Ngayon class, maaari na kayo magsimula. Meron naman kayong 5 minuto. I chose. I think I want Cambodia. Mahalaga kasi yung bigat sa support dahil may ano nila. Pwedeng pagkakain nila. May tapos na ba class? Meron na naman kayong 2 minuto na.
Meron na lang kayong isang minuto, class. 1, 2, 3, 1, 2, 3, Pilipinas! Madali siya! Okay, class, maaari na kayong magsimulan, no? Para makapagsimula na ang group 1. Group 1, maaari na kayong magsimula. Mahalaga po hindi dahil siyempre pinagkukunan ng harap po tayo ng mga tao sa Thailand at sa mga mga Espanya ito mahalaga. So mahalaga po ito siyempre sa pagkuha natin yung sakto lang kung yung magagamit lang po natin. Kasi katulad ng sinabi ko kanina kapag nakapos dito yung mga ito, mawawala ng hanap buhay yung mga tao. Ayun, magaling ano? Ang presentasyon ng group 1 dahil ang Thailand ay pangatlo yung kanilang bansa sa pinakamalaking exporter ng seafood at pangalawa rin yung kanilang bansa sa pinakamalaking exporter ng seafood. At yung pangunahing produktong iniluluwas ng kanilang bansa ay ang shrimp, coconut, pork at sugar cane. Para naman sa pangalawang grupo, maaari na kayo magsimula. Pero bago yun, sa huli ko na lang sasabihin yung inyong score. Nakita po sa amin ang bansa po para po sa inyo ano ang nakita o laman ng o alaman mo nila na yaman sa bansa ng Thailand. Ang nakakalaman ko namin is mayaman po sila sa rubber and bigas and corn po. Ang laman yung mahalaga sa tao at bansa. Una-una po yung mga rubber, bigas and corn po. Una po siya ang pinagpupunan ng mga trabaho po ng mga tao. Sila po ay mga nagtatanong po yung papadami dito. Tapos pangalawa po, yung rubber po is, siya po yung ina-export ng bansang Cambodia. And then, ano yung napapahalaga po namin ito sa paggamit po ng wasto. Which is yung yung palayat and then yung mga kanihan po namin is pinagyayaman. Ayun, magaling dahil ang Cambodia, ang pangunahing itinatanim ng kanilang bansa ay ang bigas, mais, at yung rubber na kanilang iniluluwas. Para naman sa group 3, maaari na kayong magpresenta. So, ang nagsasabi na bansa ay Pilipinas. Ang nangyayamang ng Pilipinas ay bigas, sulfur, at coal. Sa bakit ito mahalaga ng tao sa Pilipinas? Alam naman natin ang Pilipinas ay isang agricultural country. So, madami sa mga tao sa Pilipinas ang mga nag-asapan, mga naguguba. So, kaya itong mga ay pinaka-primary part ng Pilipinas. So, paano yung mga kahalagahan? Mapapalagahan din sa paggamit ng tama at huwag pagsayarin at mahalagahan natin at gamitin natin sa ating mga maayos sa Pilipinas. Tama ano, class? Yung naging sagot nila yung kanilang mga nakinuha na likas na yaman dahil yung Pilipinas ay kabilang sa pinakamalaking producer ng silver, gold, gemstone at sulfur. At pangwalo naman yung kanilang bansa sa producer ng bigas sa daigdig. Para naman sa group 4, maaari na kayong magsimula. Ang nakita po sa aking bansa is Malaysia. Yung mga produkto na meron doon is yung lata, pineapple, rubber, and palm oil. And then, mahalaga to kasi isa siya sa mga main sources ng pagkain at ng mga produkto ng mga taga-Malaysia. Tapos, nag-creative po nila. At parang pangalagaan natin ito, dapat sustain natin yun na hindi lang tayo yung nakikinabang ngayon, kundi makinabang din yung mga tao sa inaaraw. Ayun, class, dahil ang Malaysia ay ang pinakamalaking
sa pangunahing exporter ng rubber, cocoa, pineapple, at palm oil. Para naman sa group 5, maaari na kayong magpresenta. So, ang papunta sa aming bansa is Vietnam. Kinuha na namin. Kasi wala kaming drug. So, yes, wala kaming drug. Pero ang mga likas na yaman sa Vietnam ay ang petroleum, coffee, and gold. So, bakit nga ba ito mahalaga sa bansa nila? Hindi lang sa bansa nila, pati sa bansa natin dahil nakapagbibigay ito ng trabaho at ng kaunlaran. So, para sa huli, paano ito papahalagahan? Ayan, mapapahalagahan natin yung mga ganitong klase ng likas na yaman dahil ito yung non-renewable energy. So, dapat gamitin natin siya ng maayos, ng responsable para magamit pa ng mga susunod na henerasyon. Alam nyo, no, dahil ang Vietnam ay pangalawa sa pinakamalaking exporter ng kape glass. At yung bansa nila, yung pangunahing nagluluwas ng petroleum at ng gold. May tanong ako, class, paano kayo makakatulong sa paggamit ng likas na yaman para sa likas kayang pag-unlad? May idea ba, class? Paano kayo nakakatulong sa paggamit ng wasto ng likas na yaman tungo sa likas kayang pag-unlad? Yung likas kayang pag-unlad, class, ito yung sustainable development. Grabe, sige. Ma'am, sa pamamagitan po ng pagsitigil ng tubig, saka ng mga kuryente po, sa pagpamatay po ng mga saksakan. Ayun na, no? Tama yung dahil ang likas kayang pag-unlad or sustainable development ay isang balanse ng paggamit at pag-iingat sa likas na yaman para sa kinabukasan ng ating bansa. Matapos natin malaman yung mga likas na yaman sa sila ng Asha Class, magkakaroon tayo ng isa pang gawain. Maaari niyo bang basahin ang ating panito? Klase ay mahati sa 3 grupo. Bawat grupo ay bibigyan ng kartolina at marker. Bawat grupo ay gagawa ng slogan na nagpapakita ng pagpapahalaga sa likas na yaman tungo sa likas na kayang gatunlan. Mayroon lamang na 3 minuto upang gawin ito at 2 minuto para sa presentasyon. Pero bago yung class, sasabihin ko muna yung mga naging score nyo kanina sa ating nakbayaman. Para sa group 1, ang nakuha nyong score ay 15 points. Dahil nakita naman na yung nilalaman nila ay kumpleto at malinaw. At nasagot nila yung tamang sa pang-prosesong tanong. At yung sa kooperasyon naman, nakita ko yung lahat ng members nila ay nakapag-koopera. At para naman sa presentasyon, naging mahusay din yung presentasyon nila, no? At kayong lahat, guys, ay nakakuha ng nakakuha ng 15 points. Ngayon, class, maaari na kayong magsimula, pero bago yun, ito muna ang ating cartolina. Ayan, ito yung sa group 3, no? Pero bago yan, maaari pang basahin mo muna ang ating pamatayan. Robert. Ayun, naunawaan ba ang ating pamantayan, class? Opo! Kung gano'n, maaari na kayo
Yes, ano yung tanong po? Slogan lang po. Okay po, ma'am. Okay. Narito ang ating panuto class. Paano ito mapapahalagahan? Pakita niyo lang sa slogan niyo kung paano yung mapapahalagahan yung ilang sayangan ng ating bansa. Ayun. Gamitin ang bato. Kahit hindi sa Pilipinas, kahit sa ibang bansa, kung paano yung mapapahalagahan. Ilagay ng karay. Meron lang po kayo 3 minuto class. Paano mapapahalagaan? Wow, kanilin na dapat try. Maganda rin. Makutignan. May tapos na ba class? Erika. Yes. Sino ang yari na class? Yari na bukatay group 1, ma'am. Yari na ba ang group 1? Opo. Tama. Yung group 3 daw po, yari na. Yari na sa akin. Papaliwanag daw po ni ni Jericho daw. Si Jericho daw. Yari na po ata yung group ko, ma'am. Yari na ba ang group 3? Opo! Ngayon ay maaari na kayong magsimula. O yung group 1 muna daw ang magsisimula dahil yan. Slogan ko na napunan kayo. Bigas na yaman ay ingatan para sa kinabukasan ng mga Pilipino.
sinasabi ko ito, tinatanong po natin siya, wag na po natin abusuhin yung ating kasalanan. Kasi po, para gayahin po tayo ng ating susunod na henerasyon. Para maging responsable din po sila sa paggamit ng ating likas na yaman. Ayun, no? Para sa kanilang points, nakakuha 1 ng 13 points dahil na ipaliwanag naman nila ng maayos. At nakita naman sa kooperasyon na nakapag-coopera talaga sila. Dahil dyan meron silang 12 points. Para naman sa group 3, maaari na kayong magsimula. Ay, sa group 2 muna si Kay gusto, maaari na kayong magsimula. Game na may ano. Dapat yung mga likas na yaman na nasa ating bansa ay dapat pinapangalagaan natin. Ay lang yung message naman. Dahil dyan nakukuha din sila ng 13 points. Dahil sa nilalaman nila ay 3 points. At sa cooperation, nakita ko naman na lahat ng grupo nila ay nakipag-coopera. At sa presentasyon ay 5 points din. Sila ay nakakuha ng 13 points. Para naman sa group 3, maaari na kayo magsimula. Para sa amin po, best thing ang batay makagandaan para sa pagkakulang. Yun nga po, kasi hindi ko po mas niyayabang natin yung mga likas na yaman ng ngayon tayo. Hindi lang naman pang sarili yung nakikinabang ng hindi pati ka bansa. Sige, dahil nakakuha sila ng 15 points. Dahil yung naman ay natumpak nila. At sa kooperasyon, lahat naman ng grupo nila ay nakapag-coopera. At sa kanilang presentasyon, napakagaling ng presentasyon ni Paulo, no? Dahil dyan nakakuha sila ng 15 points. Meron akong isang kasalungan class. Maaari bang basahin? Ano ang mga lulunod tungkol sa kahalagaan ng mga likas na yaman? Sino ang gustong sumagot class? Ano yung mga natutunan mo sa kahalagaan ng likas na yaman? Maaari bang magbigay ng idea? Sige, Rado. Natutunan po namin na dapat mahalagahan natin yung bigas na yaman kasi po nagagamit po ito bawat ng tao sa araw-araw at pwede po natin siyang magamit para makulali naman. Tama, ano? Napakahusay yung pagkakataon ni Rabi. Dahil dyan, may isa pa tayo na gawain na tatawagin natin. Tree of Appreciation. Maaari niyo bang basahin, class? Isusulat sa sticky notes ang natutunan mo sa ating aralin ngayong araw. Idikit ito sa puno ng pagpapahalaga na nakapaskil sa harap ng klase. Naunawaan ka, class? At ito ang ating puno ng pagpapahalaga. Maaari na kayo magsimula. Pumunta ko ng tatlong mag-aaral, ano? Nababasahin yung kanilang gawa. Yes? Wala kang ballpen? Wala kang ballpen? Ito, ballpen. Ginamit na lang sa kong anak. Sige, mangharap ka na lang dyan.
Sa amin ang tutunan sa ang amin ang tungtunan ay tungkol sa distance. Yes po. Sige lang nga siya. Tapos na ba ang lahat? Opo! Ganon ay pupunod na ako ng 5 mag-aaral na babasahin yung kanilang sagot. Sige, ako na lang magbabasa. Para kay Jasmine, ang aking natutunan ay kung gaano kahalaga ang likas na yaman sa ating buhay, kailangan itong pangalagaan upang magkaroon tayo ng maayos at magandang pangkabuhayan. Yun lang po. Salamat. Para naman kay Ate Jeneline, ano, sabi niya, dapat pangalagaan ang likas na yaman dahil ito ay limited resources lamang. Gamitin ito ng gusto at pag-aasayain nang sa ganon magamit pa ito sa mga susunod na henerasyon. Isa na lang, class. Para naman kay Robert, ang likas na yaman dapat huwag mag-usipin at dapat nating pangalagahan dahil para gayahin tayo ng mga susunod na henerasyon. Ayun! Ganda ng mga henerasyon, ha? Lumunod pa ako ng isa upang malaman yung sagot ni Marinela. Ay, sagot ni Marinela. Ang sagot ni Marinela ay, ang aking natutunan ay tungkol sa saan, Marinela? Ay, kinakta ba to? Sorry, Marinela. O, translate sa saan ang natutunan mo tungkol Ang sa aking natutunan ay tungkol sa biotic at abiotic. Biotic ay Dito ko na lamang tinatapos ang ating aralin. Sana ay marami kayong natutunan at isabuhay nyo yung mga natutunan nyo, class. At yung mga likas na yaman na natutunan nyo sa ating aralin. Yun lang po.